Sa kabanatang ito, buong pusong haharapin ni Dylan ang masakit na pamamaalam sa kinagis ng ina na si Nanay Carla. Ngunit kasabay nito ang ganap na pagtanggap sa kanyang tunay na pagkatao bilang si Prinsipe Marco sa piling ng kanyang pamilya. At habang nagbubukas ang kanyang puso sa totoong nararamdaman para sa dating sekretaryang si Fernanda, panibagong panganib naman ang nagbabadya mula sa mga tauhan ni Tashing na umaaligid sa palasyo. Sundan natin ang napakatindi at emosyonal na kabanatang ito. Simulan na natin. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid ng ina at niyakap ito ng mahigpit. Nay, nandito na po ako. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ipapagamot ko po kayo. Ikaw na lang ang meron ako, Nay. Kaya sana lumaban ka. Pilit na dumilat ng kanyang mga mata si Carla at hinaplos ang mukha ni Dylan. My baby, Dylan. Salamat at dumating ka. Bumuhos ang mga luha ni Dylan na hinawakan ng kamay ng ina habang humahaplos sa pisngi niya. Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit po pala kayo? Ngayon din isasama ko kayo sa lungsod. Maraming dalubhasang doktor doon para mapagamot ang sakit ninyo. Gagaling pa kayo, Nay. Hindi anak, gusto ko nang magpahinga. Araw-araw akong sinisingil ng konsensya ko. Araw-araw akong nananalangin na sana kunin na ako ng Panginoon. Nay, bakit niyo ba nasasabi yan? Iiwan niyo ko. Bakit? Ayaw niyo na ba sa akin bilang anak niyo? Naghalong sama ng loob sa puso ni Dylan. Anak, kung alam mo lang kung gaano ko kasaya na dumating ka sa buhay ko. Dati, walang kulay ang mundo ko hanggang sa dumating ka at binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maging ina mo. Ang saya ko nung unang tinawag mo ako na nanay at pakiramdam ko naging makabuluhan ang mundo ko dahil sa'yo. Ngunit may mga bagay na hindi habang buhay ay maitatago. Kung sana lahat ng anak katulad mo, lagi akong magpepresentang sarili ko na magiging nanay mo ng paulit-ulit. Ngunit binigo kita dahil binigyan kita ng isang malupit na ama. Bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Isa kang napakabuting bata para lang dungisan ang kamay mo. Dahil sa lalaki na pili ko para maging ama mo. Patawarin mo ko, anak. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit mawala man ako sa'yo, nandyan pa rin ang totoo mong ina. Saglit na natigilan si Dylan dahil sa huling sinabi nito. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Anak, hindi kita totoong anak. Umiiyak nitong sagot. Pakiramdam ni Dylan, papatay siya ng tao sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung ano pa ba ang totoo sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung nanggaling nang ba siya sa loob ng kawayan katulad ng mga kwento ni Eva at Adan. Nakakatawang isipin na tumanda na siya at lahat-lahat, hindi pa niya rin alam kung saan siya nanggaling. Anak ka ni Doña Elizabeth at King Charles, ikaw si Marco. Hindi makahinga si Dylan nang marinig muli ang sinabi ng Nanay Carla niya. Gusto niyang magsalita pero walang salitang lumalabas sa dila niya. Kahit ang kumurap ng kanyang mga mata, hindi niya magawa. Bumigat bigla ang dibdib niya at hindi makapaniwala na siya pala ang matagal nang hinahanap ng Mommy Elizabeth niya. Anong laro ng tadhanang meron siya? Ang dating akala niyang mahal niya si Amaya, ngunit pagmamahal lang pala yun ng isang kuya sa nakababatang kapatid. Paanong nangyari na ako si Marco? Anong nangyari? Tanong niya dito. Noong kinausap ako ni Marisa na kunin ka't isama sa Pilipinas, unay ayaw ko. Ngunit nang makita ko na pinalitan ni Marisa si Marlon para sa'yo, doble ang konsensyang nararamdaman ko. Hindi pwedeng alisin namin ang karapatan si Marlon makilala ang tunay niyang mga magulang para lang mabuhay ka. Kaya nung umalis si Marisa, muli kong sinaoli si Marlon sa nursery room at pinili ko na dalhin ka. Tama na yung kasalanan namin na nilayo ka sa mga magulang mo upang mabuhay mula sa kalupitan ni Queen Matilda.
Hindi ko kakayaning isipin pa na pati si Marlon idadamay namin sa kalupitan ni Matilda. Nung araw din yun itinakas kita at saglit na pinaalaga muna sa kaibigan ko sa Wales. Bumalik muna ako kay Don Rodolfo at nagpaalam na umalis. Ngunit gusto ko lang na alagaan ka ng maayos. Kaya ako umalis sa trabaho ko. Isa pa, ayaw ko na mahanap ka ni Queen Matilda kapag nalaman nito na hindi ka namin pinatay. Niyakap ng mahigpit ni Dylan ang ina niya. Nay, maraming salamat sa pangalawang buhay na ibinigay mo sa akin. Kung tutuusin, hindi mo dapat sinisising sarili mo kung bakit nangyari lahat ng ito sa akin. Ginawa mo lang lahat para mabuhay ako. Muli siyang kumalas mula sa yakap ng kanyang ina at sinabing, aalis tayo ngayon, Nay. Ipapagamot kita. Akmang tatayo na siya nang bigla siyang ma-out of balance dahil sa pagsugod ni Marisa sa kama ng nanay niya. Carla, ano nangyari sa'yo? Umiiyak na tanong ni Marisa. Almost 35 years na hindi sila nagkita na kaibigan at ngayon, hindi niya inaasahan na makita niya ito sa ganitong kalagayan. Nakasalubong ang dalawang kilay ni Dylan na tinignan si Marisa na bigla na lang yumakap sa kanyang ina. Napalingon siya sa mga kasamahan nito na nakatayo mula sa pintuan. Nakita niya ang malamlam na mga mata ni Amaya habang nakatingin sa kanya at sa likuran naman nito si Marlon na umaalalay dito. Sa tabi naman nito ay si King Charles at Mommy Elizabeth niya na panay ang pahid ng mga luha habang nakatingin sa kanya. Waring hindi alam ng mga ito kung paano magpaliwanag. Kuya, ang daya mo! Sinugod siya ng yakap ni Amaya habang umiiyak. Hindi niya na kailangan panghulaan kung ano ang nangyari. Bakit napasugod ang mga to sa lugar niya? Gumanti rin siya ng yakap kay Amaya at hinaplos-haplos ang buhok nito. Sinasabi ko na nga ba, sanggang dikit tayo. Kaya pala gusto kong lagi kitang inaalagaan. Yun pala, dahil sa lukso ng dugo, nakangiting wika ni Dylan. Kumalas ng yakap si Amaya. Ang daya mo, kuya. Plano mo bang iwanan ng Tuason Corp sa akin? Sa araw nito mismo, ikaw ng bagong CEO ng Tuason. Ano? Ang tamad mo naman. Bakit ano bang gagawin mo sa buhay mo at ayaw mo na maging CEO? Nakangiting tanong ni Dylan. Siyempre, maging CEO sa tahanan namin ni Marlon. May mga pamangkin ka na naman ulit sa akin, kuya. Nakangiting saad na Amaya. What? Bakit naging mga pamangkin? Nalilitang tanong nito. Siyempre, kambal sila eh. Sisihin mo si Marlon, sumbong ni Amaya. Pakaramdam niya nagkaroon siya ng kakampi sa katauhan ng Kuya Dylan niya. Agad namang napabaling si Dylan sa kinaroroonan ni Marlon na tinapunan nito ng matalim na tingin. Waring nagsasabi na, hindi pa tayo tapos. Namawis biglang noon ni Marlon. Ang asawa talaga niya, para lang makaganti sa kanya, naghahanap ng kung sino-sino na maging kakampi. Aba, mamayang gabi humanda ka sa akin. Sisigaw ka talaga sa ungol mamaya, sa isip-isip ni Marlon. Ngayon palang nagigigil na siya dito. Umiwas na lang siya ng tingin kay Dylan. Alam niyang kailangan pa nilang mag-usap ng lalaki sa lalaki. Marco, you're really my son! Umiyak na wika ni Doña Elizabeth at sinugod din niya ng mahigpit na yakap si Dylan. Mom, gumanti na rin ng yakap si Dylan sa ina at inayaang ibuhos lahat ng luha niya. Kahit papaano, ilang taon na rin siyang kasama ito at kahit hindi pa nila alam na magkadugo sila, alam niyang minahal rin siya ng Mommy Elizabeth niya at masaya siya dahil totoo ngang magiging ina niya na ito. Sana patawarin mo ko. Akong dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya natin noon. Ngunit hayaan mo kong maitamang lahat. Sana hindi pa huli ang lahat upang iparamdam ko sa iyong pagmamahal ko bilang ama mo. Naluluhang wika ni King Charles at yumakap din kay Dylan. Pilit na dinidilat ni Carla ang kanyang mga mata upang makita ang pagyayakapan ng mag-ina. Ngayon, masaya siyang iiwanan ng kanyang mahal na anak sa piling ng mga totoong magulang nito. Nabiguman siyang bigyan nito ng marangyang buhay pero nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos at natagpuan pa rin ito ang totoo nitong mga magulang. Hinawakan niyang kamay ni Marisa. Marisa, gusto ko nang magpahinga. Salamat at nakalaya na rin ako sa maling ginawa natin sa nakaraan. Sana ganun ka rin. Carla, magsasama pa tayo. Carla, huy babae ka.
Ang daya mo. Ngayon lang tayo nakita. Carla naman! Umiyak na niyugyug ni Marisa si Carla, ngunit hindi na ito sumasagot. Mabilis na pinuntahan ni Dylan ang nanay Carla niya. Nay, no, no! Huwag mo kong iwan! Please! Niyakap niya ng mahigpit ito. Bakit kailangan pang mawala ang nanay Carla niya? Kahit nakilala niya na ang tunay niyang pamilya, gusto pa rin niya na makasama ito ng matagal. Hindi pa siya nakakabawi dito. Son, niyakap ni Elizabeth ang anak sa likuran habang yakap pa rin ito si Carla. Son, alam ko masakit ang pagkawala ng nanay Carla mo. Ngunit hayaan na natin siya sa buhay na pinili niya. Katawan niya na lang ang nawala pero mananatili siyang kasama mo sa araw-araw. Mahal na mahal ka niya, kaya alam ko na palagi siyang nandyan para sa'yo. At sana, hayaan mo rin ako na punan ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Masakit man, ngunit kailangan niyang tanggapin na wala ng nanay Carla niya. Dinala ni Dylan ang katawan ni Carla sa lungsod at doon binigyan ng magandang libingan. Pinili niya na lang na tumira na rin sa palasyo upang mas makasama pang kanyang tunay na pamilya. 1 week later. Ngayon, kasalukuyan silang naginuman ni Marlon sa loob ng Moonlight Bar. Naisipan nilang dalawa na mag-hangout, gusto na rin niyang kausapin si Marlon. Bro, may problema ba? Tanong ni Marlon. Kanina pa kasi sila umiinom ngunit wala pa ring balak magsalita si Dylan. Bro na lang ang tinawag niya dito dahil ayaw nitong tawagin niyang kuya para lalo raw itong tumanda. Tinungga ni Dylan ang beer bago tinignan si Marlon. Nahihiya siya na magtanong dito kaya hindi niya alam kung paano ba magsisimula. 1 linggo na, simula nang mailibing ang kanyang nanay Carla at ilang gabi na rin na binabagabag siya ng imahe ni Fernanda. Simula nang malaman niya mula kay Amaya na nag-resign na rin ito noong araw na nag-resign siya, pakiramdam niya siya ang dahilan ng pag-alis nito. At simula ng unang gabi nila, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Laging mukha ni Fernandang nakikita niya. Maging sa opisina, lagi siyang dumadaan sa cubicle ni Fernanda at inaalalang mga ngiti nito tuwing dumaraan siya. Kung saan hindi ito nag-resign. Si Fernanda sanang sekretarya niya ngayon dahil siya na ang pumalit bilang bagong CEO ng Tuazon Comcorp. Ayaw na kasi ni Marlon na magtrabaho pa si Amaya, lalo pat kambal ang pinagbubuntis nito. Parang itlog ang pag-iingat ni Marlon kay Amaya, bagay na pinagpapasalamat naman niya. Kaya hindi na siya nagtanim pa ng galit kay Marlon. Muli siya nagbukas ng beer at muling nilagok yon, dahilan upang mapangiti ang bayaw niya. Babae ba? Diretsahan itong tanong sa kanya. Paano mo nalaman na yun ang problema ko? Tanong niya dito. Bro, paano hindi ko malalaman? Ganyan na ganyan ang mukha ko ng mga panahon na nawawala si Amaya at para ako mababaliw. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Grabe kasi ang kapatid mo sa pag nagtago. Dagdag pa't binura lahat ng mga bakas na iniwan niya. Kaya pala hindi siya mahanap-hanap ng hacker queen na hinire ko. Yun pala siya rin yun. Kinuha lang ang perang binayad ko tapos wala namang impormasyon na binigay sa akin. Pag-amin ni Marlon, napangiti si Dylan dahil sa kalokohan ni Amaya. Naalala niya ito dati. Araw-araw yung umiiyak dahil kay Marlon, ngunit ayaw namang magpakita. Alam naman na hinahanap siya nito. Nagbuga siya ng hangin bago nagsalita. Paano ba masasabing in love ka na sa kanya? Nahiyang tanong niya. Never pa kasi siyang nangligaw at never pa siyang nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan ng isang babae. Sobrang napakapihika niya pagdating sa babae. Siguro mataas lang talagang standards niya. Ayaw niyang basta-basta na lang naman ligaw na hindi sinusuri na munang nararamdaman niya. In short, as of now, hindi pa siya marunong manligaw. Naguguluhan siya sa nararamdaman ng totoong nagmamahal dahil naranasan niya kay Amaya noon na minahal niya ito, ngunit hindi niya alam na pagmamahal bilang kapatid pala yun. Kaya mas lalo siyang naguluhan sa totoong nararamdaman niya. Baka awa lang o hindi kaya nakokonsensya lang siya sa ginawa niya kay Fernanda, kaya laging pumapasok to sa isipan niya. Bro, sa tingin ko, sa itsura mong yan, in love ka na nga. Hindi mo lang maamin sa sarili mo na nagmamahal ka na. Saad ni Marlon. Ewan ko ba, simula na may nangyari sa amin, hindi na siya maalis sa isip ko. Pag-amin niya dito, kumuha rin ng isang beer si Marlon at dahan-dahan na ininom yon. Ayaw niyang malasing ngayong gabi. Baka hindi na naman niya makontrol ang asawa niya mamaya.
Mas naging agresibo na kasi si Amaya pagdating sa kama. Minsan ito pang kumakalabit sa kanya habang natutulog siya. Akala mo naman manghihingi ng pagkain. Yun pala ibang gustong kainin. Napatawa na lang si Marlon nang maalalang gabi nila ni Amaya. Bro, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Tangina, tinatawanan mo ko eh. Sita sa kanya ni Dylan, dahilan upang mapabalik siya sa tamang sistema niya. Hindi bro, naalala ko lang yung kapatid mong si Amaya, kaya napapatawa ako. Anyway, tungkol dun sa sinasabi mo, hindi mo na siya maalis sa isipan mo simula nung unang gabi nyo. Normal lang yun kapag nagmamahal ka na. Isipin mo ha, tayong mga lalaki, kahit na ilang babae pang maikama natin, kung wala tayong nararamdaman sa kanila, wala na tayong pake pagkatapos natin silang angkinin. Ngunit kapag dumating na sa point na gusto mo siyang makita ulit, makasama, yung tipong kahit sino pang babaeng iharap sa'yo, kahit na nakahubad pa yan, sila wala ka ng gana. Dahil isa lang ang gusto ng puso mo. Isa lang ang gusto mong makasama. Yung pakiramdam na masaya ka kapag kasama at nakikita mo siya. Pagmamahal na yun bro. Kaya kung mahal ka naman niya, huwag mo na siyang bitawan. Masakit magmahal pero masarap din sa pakiramdam kapag alam yung nagmamahalan kayong dalawa. Mahabang paliwanag ni Marlon. May kasama pa itong pagkumpas-kumpas ng kamay niya. Animoy dinadama talaga niya kanyang paliwanag. Iba talaga kapag nagmamahal ka. Pero hindi ko na alam kung saan siya hanapin eh. Tinignan ko ng file niya sa opisina. Parang gusto ko nang sabihin na fake ang resume niya. Pinahanap ko siya sa address na nakasaad sa resume niya. Ngunit walang nakakakilala sa kanya bilang Fernanda Rojas. Wait, sino ba tong hinahanap mo? Si Fernanda ba? Na sekretary ni Amaya? Tanong ni Marlon. Nakakahiya mga minin. Pero oo, hindi ko alam. Tinamaan na yata ako sa kanya. Ang tanga ko, binigyan ko pa siya ng pera after na may nangyari sa amin. Ouch! Ang sakit nga niyan bro. Masakit sa part niya na binayaran mo siya. Dahil sa isang gabi na may nangyari sa inyong dalawa. Parang sinabi mo na rin na wala na kayong pakialamanan sa isa't isa. Saad ni Marlon. Yun na nga ang pinoproblema ko eh. Ang laki kong tanga. Ano bang gagawin ko? Tanong niya kay Marlon. Eh di wag kang titigil hanggat hindi mo siya nahanap. Aba, 35 ka na bro. Huwag mong hayaan na tumandang lalaki ka. Paano pala kapag nabuntis mo si Fernanda? Eh di sana may anak ka na rin. Sayang din yun. Tangina, dinagdagan mo pa yata ang problema ko sa sinabi mong yan. Hindi ko nga alam kung saan siya hahanapin. Mas lalo ngang namroblema si Dylan. Paano nga kung nabuntis niya sa Fernanda at hindi siya makilala ng anak niya na siya ang ama? Bro, kapag mahal mo ang isang tao, kahit na anong paraan yan gagawin mo para lang bumalik siya sa buhay mo. Aba, paano kung makahanap ng ibang lalaki yun? Eh di paano ka na? Ibang lalaking kilalanin ng anak mo. Mas lalo kang tatanda at mag-aabang kung kailan pumuting uwak para bumalik siya sa'yo. Tangina ka talaga bro. Hampasin kita ng bote dyan eh. Hindi ganun si Fernanda na maghahanap ng ama para sa anak ko. Sasagot na sana si Marlon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at binasang laman ng text message. Master, napansin po namin ang mga tauhan ni Tashing. Napakalat-kalat sa Welsh at sa palasyo. Naghihintay kami ng order galing sa iyo, Master. Follow them. Agad na reply ni Marlon sa kabinalingan si Dylan. Kailangan na muna natin sigurong umuwi. Nanganganib ang buhay ng asawa ko. Alam ko makakaya siyang protektahan ng hari, ngunit iba pa rin kung palagi ako nandun sa tabi niya. Sumang-ayon na rin si Dylan. Nag-iwan na muna siya ng pera sa mesa bago sumunod na rin kay Marlon pabalik ng palasyo. Sa gitna ng masakit na pagpanaw ni Nanay Carla, nagkaroon man ng pighati ay naging daan naman ito upang tuluyang mabuo ang pamilya at matanggap ni Dylan ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Prinsipe Marco. At habang nagkakagulo ng kanyang isip at puso para muling mahanap sa Fernanda, nagbabadyang muli ang panganib dahil sa pag-aaligid ng mga tauhan ni Tashing sa palasyo. At ang aral para sa kabanatang ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa mga maling desisyon na nakaraan. Kapag naramdaman mo ng halaga ng isang tao, ilalaban mo at huwag mo nang hayaang mawala siya ng tuluyan sa buhay mo. Mahanap kaya ni Dylan si Fernanda
bago pa maging huli ang lahat. At anong balak ng grupo ni Tashing laban sa pamilya ni na Amaya at Marlon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po ang inyong tagapagsalaysay at magkita-kita po tayo sa susunod pa nating kabanata.